na kay mga Kim Paulandia. Eto na, Kim, kinilig kay Park Seo-joon. Sigaw ng fans, Paolo mas gwapo, endorser rin ng tuna. Noon. Oo, ayan, okay. Ayan, dire-diretso yun na natin. And then, knowing naman Kim Chiu talagang mahilig din sa mga ganyan, di ba? Mga Korean. Oo, bet na bet niya yun. Lalo na ngayon, kung nakatuto kayo sa kanyang or nakapalo kayo sa kanyang ex account, si Jenny na naman ang kanyang isinisigaw. Jenny. Pero ni-remind nga si Kim ng mga fans na wait, bago yan si Park. Si Paolo muna. O nagpakita na nga, at nakita mo naman, no? Very delicious. At saka nung super yummy. Nung press con sa sa gateway ng What's Wrong with Secretary Kim. Sinabi ni Kim dun sa video, dun mismo na mas gwapo naman daw si Paolo kaysa kay Park. Yes naman. PSG. Diba? Kaya pinapaalala lang po namin sa inyo, Kimi, na sinabi na mas gwapo si Paolo. Na true naman yun. Yehey, sabi nila. Makakapagbabasa pa tayo ng mga messages. Hindi na diretso na natin. Anyway, ayan, of course, yung My Love Will Make You Disappear, super patok. Ako, hindi naman ako nagtataka. Pero yung para yung mag number one na naman sa iba't ibang, nangingay mo dahil. Ayan, mag number one sa iba't ibang bansa. Well, ina-expect ko naman talaga yon kasi marami talagang mga Pinoy abroad na hindi sila makapanood kasi hindi naman naipalabas sa mga sinihan sa mga areas na meron sila. So, this time, ito na talaga yung chance. Ikaw ba pinapapanoorin mo ulit? Sa Bato, may nag-message sa akin. Sa Japan daw, tinatanong kung paano sila makakapanood. Kung available daw ba sa Japan. Sabi ko parang hindi ako sure. Siguro sa okay. Kasi yung iba, like for example, yun nga, yung mga Qatar, yung mga na-mention natin, pwede, napapanood siya doon eh. But anyways, eto think na yung mga pinagpalabasan ng Netflix na yon, doon din talagang sobrang daming kinita ng pelikulang ito. Sa sinehan niya yes. Ay sinehan. At nakakaloka talagang number one siya sa Pilipinas. Of course, no doubt UAE, Qatar, Bahrain at Kuwait. Hong Kong, Singapore, Oman, Malta. Nadagdagan na, di ba? At yun na nga, naghihintay ng mga tiga-Japan, tapos tiga-Europe yata, di ba? Hindi pa yata, wala pa ang advice, wala pa akong update na nababasa sa X kung ito ba ay showing na sa mga nabanggit natin mga kontinente sa Europe yun. Pero ako sa yung yung excitement, akala mo ngayon lang uli pinalabas yung movie, no? Akala mo talaga ngayon lang uli yung promo. Pagdating sa excitement sa social media, napakaingay uli ng Kim Pao fans. Although maingay naman talaga sila ever since, but this time parang feeling mo March uli. Oo. At nawin na ngayon si Emerson Pasco, kaya nga tinext niya ako, "Hi Emer, hello." At sabi niya gano'n, baka meron daw dyan. Sabi ko, sige, ibubuk kita. Wow. Iba naman pala yung gusto Iba pala yung gusto. Ayan na. Pero teka muna, sabi nga ganun ni Paolo, no, kinakailangan mo na panoorin nyo ang Linlang bago nyo panoorin ang My Love Will Make You Disappear. Bakit nga ba Linlang? Kasi may ginagawa na naman doon. Ayun. Naririnig ba tayo ulit? Audio ba ulit? Pa-reply naman. Okay naman tayo. Okay pa naman. Okay. So yun. Watching New Zealand net, sabi ni Nimpo, at least New Zealand, sabi ni Nimpa Steven. Maraming baka dyan sa New Zealand. Okay. So, ayun. Baka. Oo nga. Bakit kailangan panoorin muna ang Linlang bago ang My Love Will Ewan ko kay Ewan ko ba kasi yung love scene. Para yung love hindi scene ng Linlang at saka nung My Love Will Make You Disappear, parang gusto yata i-compare. Charat! Gusto i-compare ni Paolo kung alin doon ang mas intense. Ay, mas intense sa Linlang. deceit. Oo, sa deceit. Hindi ko lang alam kung hindi yung puputulin for sure. Kasi ako napanood ko yung mga first few episodes noon. Kinaloka ko, di ba? Nagkaroon ng private screening noon or advanced screening. Doon talaga ako naloka, may paupo-upo si Kimi. Pero ito naloka din naman ako doon sa My Love Will Make You Disappear dahil yung kamay ni Kimi. Saan talaga napunta? Diba? Inilid niya. Ginabayan niya ang kamay. Hindi ko nga alam kung saan napunta yung gusto yata ni Kimi sa My Love Will Make You Disappear. Eksena na tanggalin ang panty niya. Ni Paolo, di ba nakakaloka? Hindi, pero tama yung sinabi ni Paolo. Panoorin niyo muna yung
Lynn Lacoy din sit bago nyo panoorin yung My Love Will Make You Disappear. Kaya lang syempre, TV series yon, kaya medyo mahaba. Yes. Oren. So, hihintay ka pa bago ang ano. Magkaiba kasi yung character ko. Ako talaga, mas bet ko talaga si Juliana. Yes. Okay. Okay. Eto na nga. Oh, di ba sunod-sunod na naman ang ayuda ng dalawang ito? Kim Pao nag-jogging ayuda na naman. Yes. Eto talaga yung mga hinihintay nyo, di ba? Sa totoo lang. Naku, I'm sure ang dami na namang naihi sa kilig at ang dami na namang nangisay sa kilig. At banggitin na natin ang pangalan. Itago na nasa pangalang MJ Plantig. Oh, yeah. At saka yung iba pa nakakaloka. Yes, Diba? Carlos Miguel. Hi, Carlos Miguel. Sa mga nagtyagang tumutok pa rin sa amin kahit konting oras na lang yun na. Uy, pasensya na Iwan, kayo. oo. Ganun talaga Kim bago Billones ilipat, Glass, nanonood din. Of Pasensya na course. kayo, hindi namin kayo mababati sa isa. Dahil sinisiksik na natin. Dahil 15 minutes, eto na nga, mga 10 minutes na lang tayo. Almost over 10 minutes na lang tayo, di ba? So, abangan na lang po natin ang mga susunod pang mga ganapan nitong Kim Pao dahil for sure, magsisimula na ang promo niya dahil I'm sure inihahabol yan bago matapos itong buwan na ito. Yes, Oo. At kung hindi man, baka mga August na ito. Diba? Na sinasabi lang Ghost Man, pero pag ipinalabas itong My Love Will Make You Disappear at My Love Will Make You Disappear The Alibi, pag ito pinalabas The Alibi itong August at sinasabi lang Ghost Man, siguradong sisirain ng Kim Pao ang sinasabi ng Ghost Month na yan. Ayun, sabi ni Del Grab, wala daw Dissident Secretary Kim sa Netflix. New Zealand. At least, watch ko ng My Love Will Make You Disappear. At least meron pa rin namang pwedeng panoorin. Oo nga. Ayun. Okay. Ang pelikulang My Love Will Make You Disappear nina Kim Chiu at Paolo Avellino ay kasalukuyang nangunguna sa Netflix Philippines, United Arab Emirates at Qatar. Simula na maging available ito sa platform noong Hulyo 10, 2025. Ito ay isang romantic comedy na tumatalakay sa kwento ni Sari Kim Chiu, isang babaeng naniniwalang may sumpa siya na nagiging dahilan ng pagkawala ng kanyang mga minamahal, at ni Jolo Balovelino, ang kanyang landlord na may sariling pinagdadaanan. Bukod sa pagiging number 1 sa tatlong nabanggit na bansa, pumalo rin ito sa number 4 sa Kuwait at Bahrain, number 5 sa Hong Kong, at number 6 sa Singapore. Sa kabuuan, kumita ang pelikula ng 173 milyon sa worldwide screening nito, na siyang pinakamataas na kita ng isang pelikulang Pilipino ngayong taon. Ang pelikula ay sa direksyon ni Chad V. Vidanes mula sa kwento ni Prime Cruz at screenplay ni Patrick Valencia at Isabella Policarpio. Kasama rin sa cast sina Wilma Dozen, Lovely Abella, Benj Manalo, Nico Antonio, Mix Almendras, Martin Escudero, Karina Bautista, Jeremiah Lisbo, Melay Cantiveros, Piwo Hara, Rufa May Quinto, Bernard Palanca, at Jenica Garcia. Para sa mga nice manood, available na ang My Love Will Make You Disappear /paodplot in netflix.com /81948. Narito ang ilang makabuluhang dagdag na impormasyon at konteksto na pwedeng isama sa balitang nabanggit mo. Box office at streaming highlights. Sa unang araw ng pagpapalabas noong Marso 26, 2025, ang pelikula ay kumita ng 12 milyon sa 380 sinehan sa Pilipinas, na siyang pinakamaas na opening day ng isang local film ngayong taon. Site Turn Search 6 Turner News pagdating ng Marso 29. Tumaas na ito sa 40 milyon sa PH Box Office at humigit kumulang $200 sa US Opening Day. Site Turn Search 8 Turn News 7. Sa iturong lang si ABS-CBN noong Mayo 7, naitala ang 173 milyon na kabuang kita ng pelikula sa buong mundo. Pinakamataas na kita ng local film sa 2025, international release and streaming availability. Ang pelikula ay pinalabas din sa Hilagang Amerika simula Marso 28, kabilang ang mga sinehan sa Pearland at Pasadena, site si Turn Search 8 Turn Zero News Stebnanan. Mula Hulyo to 25, available ito sa Netflix at agagad na naging number 1 sa Netflix sa Philippines, UAE at Qatar, pati na rin sa top 10 ng Kuwait, Bahrain, number 4, Hong Kong, 5, at Singapore, number 6. Ito ang unang malaking film pairing ni Kim Chiu at Paolo Avellino na higit na pinalakas ng kanilang chemistry on-screen at promotional events tulad ng mga block screenings kung saan personal silang dumalo para magpasalamat sa fans. Nakaka-interes din na si Kim Chiu ay kinuwento na nakarelate siya sa kanyang karakter bilang boses ng mga kababayang nasa 30s.
habang sinabi ni Paulo na gusto niya ng light role na magpapangiti sa manonood. Nagbanggit din sila ng kanilang paboritong American rom-coms, si Kim sa The Notebook at si Paulo sa 50 First Dates, paglago ng Filipino cinema. Ang pelikulang ito ang nanguna ngayong 2025 sa local box office earnings the men worldwide. Nakita rin ang international appeal sa Netflix at US theaters. Pagsasabayan ng traditional at digital, manipis ang agwat sa PH theatrical release at streaming premiere, nagpapakita ng hybrid model ng distribusyon. Cultural resonance, lumalabas na tinutugunan ng pelikula ang tema ng love, loss, at self-acceptance sa isang light pero malalim na paraan na may halong supernatural twist na umaantig sa local na audience habang may pang-international curiosity. Halimbawa ng ma-update o expanded na paragraph. Bukod sa pagiging number 1 sa Netflix Philippines, UAE at Qatar simula noong Hulyo 10, mabilis ding kumita ang pelikula sa sinehan ng 12 meters sa unang araw at 40 meters sa loob ng 3 araw sa Pilipinas. Pinakamataas sa local films ng taong ito. Sa US premiere nito noong Marso 28, kumita din ito ng halos $200 sa opening day at $500 sa opening weekend sa Hilagang Amerika. Pagtatapos ng unang linggo, umabot ito sa 173 milyon globally, isang malaking tagumpay para sa Filipino rom-com genre. Ang unang on-screen tandem ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay pinuri ng manonood at personal silang nakipag-meet at greet sa fans sa block screening sa Pilipinas. Tinukoy rin ni Kim ang kanyang karakter bilang boses ng modern women in her 30s at nagsabi si Paulo na layunin nilang magpatawa at mag-inspire. Matindi rin ang epekto sa social media, trending ang Kim Pao pairing, Kim Pao, kasabay ng mataas na pagtanggap sa natatanging tema ng pagmamahal na hindi lang romantiko, kundi pati sa sarili at pamilya.